Ayon po sa sikat na author ng Rich Dad Poor Dad na si Ginoong Robert Kiyosaki, si Bitcoin daw ay papasok na sa tinatawag na banana zone. Ano nga bang ibig sabihin ng banana zone na ito? Bakit ito importante para sa atin, lalo na tayong mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya sa video na ito ay ipapaliwanag po natin kung ano po ang tinutukoy ni Ginoong Kiyosaki na banana zone, kung paano po ito nakakaepekto kay Bitcoin, at ano ang tamang mindset sa panahon ng ganitong market condition. At pag-usapan din natin ang kanyang BTC buying strategy at kung paano po natin ito maaring i-adapt sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, ang sikat na author ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad na si Ginoong Robert Kiyosaki. Yan, simulan po natin sa kung ano nga ba ang banana zone na ito na tinutukoy ni Ginoong Robert Kiyosaki at bakit ito delikado. Ayan. Ang banana zone ay isa po itong term na unang ginamit ng economist na si Ginoong Raoul Pal. Ang ibig sabihin nito ay ang yugto kung kailan ang market ay sobrang euphoric o masyadong excited na. Maraming tao ang nagsisiksikan na pumasok sa market dahil po sa FOMO o fear of missing out. Ibig sabihin ay bumibili po sila ng crypto kahit mahal na, dahil natatakot po silang maiwan o mawalan ng pagkakataon. Ngayon, sabi po ni Ginoong Kiyosaki, papasok na si Bitcoin sa banana zone. At kapag nangyari ito, maraming bagong investors ang papasok. Pero karamihan po sa kanila ay hindi pa sanay sa volatility o pagtaas-baba ng presyo. Dahil dito, kapag bumagsak po bigla ang presyo, nagkakaroon po ng panic selling at maraming nalulugi. Ito ang tinatawag ni Ginoong Kiyosaki na slaughter. Parang kinatay ang mga walang experience sa market. Ngayon ay kailan po huling bumili itong si Ginoong Kiyosaki ng kanyang Bitcoin at bakit? Ayan, ayon po kay Ginoong Kiyosaki, bumili siya ng Bitcoin noong nasa presyong $110,000 pa lamang ang presyo. At ang kanyang target ay $1 million per Bitcoin. Kaya grabe, ang tindi, ano? Pero hindi po siya basta-basta bumibili. Ang kanyang strategy ay buying during key market phases. Hindi po siya natutukso ng hype. Ibig sabihin ay hindi po siya kagaya ng karamihan na bumibili kapag mataas na ang presyo, kundi bumibili po siya kapag mas strategic o may potensyal ang galaw ng market. Ngayon ay bakit po niya tinawag ang kanyang sarili na fat pig? Ayan. Nakakatawa man na pakinggan, pero may malalim na ibig sabihin ito. Sabi niya, I am a fat pig, habang ang iba ay mga hogs. So, sa investing, may kasabihan po na pigs get fat, hogs get slaughtered. Yan, ang ibig sabihin nito, ang mga matyaga at marunong maghintay ay umaasenso, habang ang mga sakim ay padalos-dalos. Habang ang mga sakim at padalos-dalos ay nalulugi. Si Ginoong Kiyosaki ay tinatawag ang kanyang sarili na fat pig kasi marunong po siyang maghintay. Hindi po siya nagpapadala sa mga hype. Ang mga hogs naman ay yung mga FOMO investors na bigla na lang bibili kasi mataas ang presyo. Tapos bigla ring magpapanik kapag bumaba ang market. Ano naman ang kanyang babala sa mga bagong crypto investors? Sabi po ni Ginoong Kiyosaki, ang daming bagong investors ngayon ang sumusunod lamang sa hype. Hindi pa nila naiintindihan ang risk ng crypto trading. At kapag pumasok ka sa banana zone na hindi mo alam ang ginagawa mo, madali kang malugi. Ang volatility po ni Bitcoin ay parang roller coaster. Kapag hindi mo kaya ang mabilis na pagtaas at biglang pagbagsak ng presyo, baka ikaw ang sunod na mas slaughter. Ano naman po ang strategy ni Ginoong Kiyosaki sa pagbili
ng kanyang Bitcoin. Yan, simple lamang po pero napaka-powerful ng kanyang strategy. Sabi niya ay buy when there's fear, not when there's hype. Yan. Si Ginong Kiyosaki ay naniniwala na ang tunay na kita ay hindi sa pagbebenta kundi sa tamang timing ng pagbili. Kapag panic or nagpapanik ang mga tao ay saka po siya bumibili. Kapag lahat po ay masaya at bullish ay nagmamasid lamang po siya. Ang ganitong klase ng accumulation strategy ay taliwas sa ginagawa ng mga FOMO investors. Imbis na sabay sa agos, si Ginong Kiyosaki ay marunong maghintay ng tamang alon. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang sunod na resistance level ni Bitcoin ayon sa mga analyst. Ayan. Dalawang araw po ang naranasang sunod-sunod na all-time highs ni Bitcoin. Ayon po sa ilang analyst, ang susunod po na resistance level ay nakabang sa presyong $124. Ibig pong sabihin ay posibleng umabot pa si Bitcoin sa presyong ito bago magkaroon ng panibagong market correction. Pero tandaan po natin, hindi ibig sabihin nito ay tuloy-tuloy lamang ang pagtaas. Kung papasok nga tayo sa banana zone, dapat ay mag-ingat po tayo. Kasi habang maraming bumibili, mas mataas po ang chance ng biglang pagbagsak. Pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin bilang mga Pinoy na gustong kumita dito sa crypto, napakahalaga ng mga ganitong balita. Una, huwag po tayong maging emosyonal sa ating pagtitrade. Hindi porket tumataas si Bitcoin ay papasok na agad tayo. Pangalawa, aralin muna natin ang risk bago po tayo bumili. Tandaan natin, hindi porket sikat ang isang coin ay sigurado na ang kita. Kung pumasok po tayo sa banana zone na hindi tayo handa, tayo rin ang unang matatamaan kapag nagkaroon ng correction. Pangatlo, gamitin po natin ang strategy ni Ginoong Kiyosaki. Bumili po tayo kapag natatakot ang iba at maghintay kapag lahat ay masyadong excited. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito sa pananaw at saka prediction ni Ginong Kiyosaki ay meron naman po siyang punto. Matagal na po siyang advocate ni Bitcoin at marami na po siyang pinagdaan ng market cycles. Ang banana zone ay hindi po dapat katakutan pero hindi rin dapat pasukin ng padalos-dalos. Kung tayo ay may long-term mindset at handang pag-aralan ang market, may chance po tayo makinabang dito. Pero kung FOMO lamang ang dahilan natin sa pag-invest, baka hindi po natin kayanin ang pressure. Kaya ang pinakamagandang gawin po natin ay ang maghintay ng tamang oportunidad. Huwag po tayong gumaya sa iba. Maging matalino, mag-research at lagi pong may exit plan tayo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.